Tayo muna ay magsitayo upang tayo manalangin na pangunahan ni Mr. Arboleda. Panginoon, maraming salamat po sa amin ng Pinosa. Kundi sa patuloy sa mga sa akin sa bawat sa Panginoon. Kaya po ikaw po bigay ng mga pinahal sa bawat sa salamat po Panginoon. Dahil po namin sa Amen. Bago kayo umupo, ayusin muna ang linya ng inyong upuan at pulutin ng mga kalat. Good morning, class. Good morning, Sir Pantaleon. We are glad to see you. Miss Sekretarya, meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, sir. Mabuti naman, nagagalak ako at walang lumiban sa klase ngayon. Handa na ba ang lahat? Yes, sir. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin, nais ko munang sabihin ang aking mga lituntunin sa classroom na ito. Una, makinig sa guro habang nagsasalita. Pangalawa, itaas ang kamay kung may katanungan o sasagot. Pangatlo, respeto ang guro at ang mga kaklase. Naintindihan ba, class? Yes, po, sir. Mabuti naman. Bago tayo tumungo sa ating panibagong talakayin, nais ko munang malaman kung may naalala ba kayo sa ating talakayin nung nakarang araw. Mr. Cleto. Sir, ito lahat natin nung nakarang araw is patungkol po sa composition at linguistiko ng mga reliyon sa Asia. Mabuti. Ano naman ang lipunang tradisyonal? Yes, Miss Angelica. Sir, ito po ay binubuo ng isang tribo at nahahat ito sa mga kamag-anak. Mabuti naman at nakinig kayo sa ating uling talakayin. Ngayon, nais nyo bang tumungo sa ating panibagong talakayin? Yes, sir. Pero bago tayo tumungo, meron muna akong inihandang laro. Ang larong ito ay pinabagatan kong isaayos mo. Gusto nyo bang maglaro? Yes, sir. Dahil dyan, ito ang mga panuto. May mga ginupit akong litrato at ayusin nyo ito. Katulad ng ididikit ko dito sa blackboard. Kayo, Cleto, maaari mo ba akong tulungan dito? Kayong lahat ay hatiin ko sa dalawang grupo, ang group 1 at ang group 2. Ang bawat grupo ay magtutulungan buuin ang litrato na aking ginupit upang mabuo ang nasa blackboard. Handa na ba ang lahat? Yes, sir. Didikit nyo dyan Didikit nyo sa karton. Tapos na ba ang group 1? Yung group 2, tapos na ba? Sir, tapos na ba? Wala. So, sabay kayong natapos. Magsiupo na kayo. Bigyan ang inyong sarili ng 3 palakpak. Magaling. Base sa ating ginawang aktibidad, meron ba kayong ideya kung ano ang ating sunod na tatalakayin? Yes, Mr. Arboleda.
Pwede. Ano pa? Wala na ba? So, ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang paghubog ng sinuunang kabiasnan ng Asya. May ideya ba kayo kung ano ang ating talakayin ngayong araw? At may ideya ba kayo kung paano nahubog ang mga sinuunang tao sa Asya? Isilin. Wala. So, nahubog ang mga sinaunang tao sa Asya noong unang panahon dahil sa sinaunang panahon. Ayon sa mga arkeologo at siyentistang nag-aral ng sinaunang kasaysayan, ang mga sinaunang panahon ng kabiasnan ng tao ay tinatawag na panahon ng bato. So, sa panahon na ito, meron 3 panahon na kabilang. Ang panahong Paleolithic at panahong Mesolithic at panahong Mesolithic. So, dumako naman tayo sa evolusyon kultural ng tao. Ang kasanayan ng tao sa paggamit ng mga kagubitang kanilang nililikha upang matugunan ang kanilang pangangailangan ay tinatawag na teknolohiya. So, dito sinasabi na nag-evolve yung mga tao base sa kanilang mga kagamitan na ginagamit. Naintindihan ba, class? Mabuti naman. Dumako naman tayo sa panahong Paleolithic. Sino gusto magbasa? Yes, Mr. Cleto. Panahon Paleolithic. Ang mga tao sa unang Mesolithic, ang mga gawa sa matalim na bato at nagat na mga tinatapon na tao sa kanila. So kung napansin nyo, dito sa inyong binuong aktibidad, may mga matatalim na bato, hindi ba? Ito ang mga ginagamit ng mga tao sa panahong Paleolithic. Ang matatalim na bato. Ito yung nagsisilbi nilang kutsilyo nung sinuunang panahon. So, naintindihan ba ang panahong Paleolithic? Mabuti naman. Panahong Mesolithic naman, sino gusto mong basa? Yes, Mr. Arboleda. Ang Mesolithic o Middle Stone Age ay ang panahon na inanang sa pagitan ng panahong Paleolithic at Neolithic. Okay na yun. Okay na yun, Mr. Arboleda. Maraming salamat. So, dito naman, sa panahong Mesolithic o Middle Stone Age, ay may mga kagamitan silang natuklas tulad ng blade point. Blade point is, ganito rin siya, blade point, pero mas matalim nga lang. Lunate, trapeze. Trapeze, parang ganito rin, pero yung parang ginagamit nilang palakol. Tapos, scraper at arrowhead. Karaniwan na rin ang mga kagamitang may kombinasyon ng kahoy o buto, hindi kay balat ng hayop. So dito na yung sinabi ko kanina na yung pang gamit sa pangangahoy. Sunod naman, panahong Neolithic. Ang panahong Neolithic ay naganap na 10,000 taon na ang nakaraan. Ang karamihan sa mga tuklas noong panahong ito ay naging batayan ng makabagong panahon. Sa panahong ito ay natutunan ng mga tao pakinisin, patalasin at patulisin ang kanilang mga gamitan. So dito na nila natutunan yung iba't ibang nila sa kanilang yung pangangaso at sa buhay nila. Dito na nila natutunan na pakinisin yung mga kagamitan nila tulad ng nabuo nyo kanina. Saan na yung isa? Ay, dito pala. Dito na nila na yung may tusok na yung nila. So next naman ay ang panahong metal. Ang panahong metal ay nabuo dahil na rin sa patuloy na paglaganap at pagbabago sa lipunan. Sa paglaon ng panahon, ang mga kagamitang bato ay napalitan ng mga kagamitang metal sa pagdaot ng panahon ay napalitan ng tanso. So sa panahon ng metal, dito na sila gumagamit ng mga metal na bagay tulad ng espada at iba pa. Dito na rin nila natuklasan yung mga tanso na pwede din palang gawing kagamitan yun, ganon. Naintindihan ba?
Yes po. So, last ang sinuunang migrasyon ng tao. Sinong gusto magbasa? Yes, Miss Angelica. Ang transisyon mula sa pagmamaso at pagsisipon ng pagkain ng tao ay naganap sa maraming babae sa daigdig. Ito ay patuloy na ang tao ay nagdayuhan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So, dito sa sinuunang migrasyon ng tao, dito na yung pumapasok ang pag yung pag naubos na ang ano nila sa isang lugar, naubos na yung mga pagkain na pinagkukuhanan nila. Yes, Mr. Alboleda. Yan po yung mga ano, sir, yung nuts, yung parang mga itan na yung sa tirahan nila is focus niya yung mga resources, lilipat siya. Yes, yun ang sinuunang migrasyon, ganon. Naintindihan ba ang sinuunang migrasyon? Yes, sir. Sunod naman. So, nakinig naman kayo sa ating talakayin ngayong araw. Yes, sir. May ilan akong katanungan sa inyo. Panuto, tama o mali? Sabihin ang hepep kung ang pangungusap ay tama at hooray naman kung mali. Number 1, ang panahong Paleolithic ay gumagamit ng kagamitang gawa sa matatalim na bato o graba. Hep-hep o hooray? Hooray! Hooray? Tingnan natin. Hep-hep. Number 2, ang panahong Mesolithic ay tinatawag din na Metal Stone Age. Hep-hep o hooray? Hooray! 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 Hooray? Hooray? Hep-hep. Tama. Kasi kanina, ano siya? Hindi siya metal. Number 3. Ay! Sa panahong Neolithic, natutunan ng mga tao na patulisin ang kanilang mga kagamitan. Hooray. Mali. Hep-hep. Ang panahong metal ay nalinang sa paggamit ng panahong Paleolithic at Neolithic. Hep-hep o hooray? Hep-hep o hooray? Hooray? Hep-hep. So, maglabas ng papel at sagutan ng mga sumusunod. Sulat ito sa papel. Meron lamang kayong 2 minuto upang gawin ito. Bawal mangopya. Papalabasin kita. Tingnan natin. 1 to 4 lang siya. Tapos na ba? Hindi pa po. Tapos na po. Tapos na ba ang lahat? Yes, sir. Tapos na ba ang lahat, class? Yes, sir. Ngayon, ipasa na ang inyong mga... So, meron pa akong isang katanungan. Bilang isang estudyante, bakit mahalagang mapag-aralan natin ang teknolohiya ng mga nakarang panahon? Yes, Mr. Alboleda. Para lang para po mas malaman po natin kung ano yung mga bagay na ginagawa ay magamit natin ito o ma-enhance pa natin yung mga ginagawa ng kasangkapan at magamit pa rin natin sa kasalukuyan. Magaling, Mr. Arboleda. Bigyan siya ng 3 palakpak. So,
Dahil nakinig kayo sa ating talakayin ngayon, maglabas ulit kayo ng isang papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto. Isulat kong panahong Paleolithic, panahong Mesolithic o panahong Neolithic ang mga sumusunod na salita. Meron lamang kayong 5 minuto upang sagutan ito. Tapos na ba, class? Walang mangungopya kung hindi kayo magpapakopya. Galing ah. Magaling, nakinig ng mabuti. Kayong tatlo, tapos na ba? Tapos na ba, Angelica? Ikaw, Mr. Arboleda. Dahil dyan, bigyan na niyo yung sarili ng 3 palakpak. Para sa inyong takdang aralin, basahin niyo ang kahulugan, konsepto at katangian ng kabiasnan upang magkaroon kayo ng ideya patungkol sa ating sunod na talakayin. At ako ay magtatanong upang malaman kung kayo ay nagbasa ba talaga. Yun lamang, class, at paalam. Goodbye and thank you, Sir Captain. See you tomorrow.